Bumaba na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang sekretarya ng Agrikultura at ipinalit ang isang bilyonaryong fishing tycoon na si Francisco Chua. Pagkatapos niyang maninilbihan ng mahigit isang taon sa pamumuno ng agrikultura. Kaya ang sigaw ng sambayanan ay desperado na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tanong ng taong bayan, nasaan na ang kanyang ipinangakong bigas sa halagang tig-20 per kilo? Bumaba na lang ito na hindi niya natupad ang pangako niya sa taong bayan at sa kanyang pagbaba ay nagpahiwati na hindi niya kayang pamunuan ang isang ahensya, ang agrikultura. Mas lalo nang hindi niya kayang pamunuan ang bansang Pilipinas. Nauunawaan niya, hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan. Sa kanyang pagbaba bilang Secretary of Agriculture ay binatikos ito ng taong bayan dahil sa kanyang mga pangako na puro napapako. Sa loob ng isang taong pamumuno niya sa agrikultura ay maraming nangyayaring kababalaghan, lalo na sa pagkasangkot kay First Lady Liza sa smuggling. O hindi kaya natapos na sila sa kanilang mga hidden interest sa loob ng isang taon. Kaya bumaba na ito ng kusa. Anong masasabi nyo, mga kababayan? Pinahayag naman ni Pangulong Marcos na papayagan na ng gobyerno ng Israel na makaalis sa Gaza ang mga Pinoy na naiipit sa bakbakan doon. Ayon sa Pangulo, tiniyak sa kanya ng mga lider ng Israel na makakatawid na papasok sa Egypt ang mga Pinoy, posibleng simula ngayong Biyernes o bukas. Pero aminado ang Pangulo na komplikado ang sitwasyon ng ilang Pinoy sa Gaza na may mga asawang Palestino at hindi makapagpasya kung tatawid at iiwan ang mga pamilya nila. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.